Mandy, tingnan mo. Pinadala ng mga Erwin ang lahat ng ito. Ito na ang ikalimang proposal nila. 4 na beses mo nang tinanggihan si Theo Erwin at hindi pa rin siya sumusuko. Dapat mong pag-isipang mabuti ito. Congratulations sa atin. Mandy, tandaan mo ang usapan natin. Sabi mo, pakakasalan mo ang isa sa amin. Umuurong na ang oras. Hoy, Mandy. Kahit sino ang piliin mo, walang magbabago sa pagitan natin. O Mandy, tigilan mo na ang pag-aasam sa mga batang iyan. Alam kong may iba na sila. Yung babaeng tinulungan ninyong makapag-aral sa loob ng 5 taon, di ba? Malaki ka na ngayon, Liv. Kapag nag-graduate ka na, ako ang una magpapakasal sa'yo. Napakaganda ng kapit ni Liv. Bakit siya magpapakasal sa'yo? Dapat sa akin siya magpakasal. Hindi! Ako! Pakasalan mo ako! Kung tatanungin mo ako, hindi naman talaga nila ikaw ang mahal. Mas mabuti pang si Theo Erwin ang pakasalan mo. Hindi ba ganoon? Pakakasalan ko siya. Magaling. Sabi ng mga Erwin, kapag pumayag ka na, pwedeng magpakasal sa loob ng 1 buwan. Gagawin nilang kasalan na pag-uusapan ng buong bayan. Mandy, bakit mo tinigil ang allowance ni Liv? Kailangan na kailangan niya ang pera para sa kolehiyo. Sobra na ang kawalan ng kumpiyansa niya bilang isang scholar. Paano na lang siya haharap sa mga tao sa eskwelahan? Matanda na siya ngayon, di ba? Kung kailangan niya ng pera, pwedeng magtrabaho siya. Tsaka, kaming 3, nagpapadala sa kanya ng pera buwan-buwan. Sobra-sobra na yon. Mahirap ang buhay ni Liv. Gusto lang namin ng mas magandang buhay para sa kanya. Anong problema? Mandy, huwag ka namang ganyan. Lahat sila nasa kanya na ngayon. Kahit anong gawin ko, ako pa rin ang laging may kasalanan. Mandy, i-transfer mo na lang ang pera. Huwag mo siyang guluhin. Akala niya ayaw mo sa kanya. Umiiyak siya buong araw at ayaw kumain. Wala akong pera. Mandy, anong problema mo? Mandy, naipadala ko na sa iyo ang pera. Ipadala mo kay Liv, please. Ayaw naming magalit siya. Si Olivia na lang ang iniintindi nila ngayon. Para bang wala na kong saysay. Mandy, magkukumpisal kami kay Liv bukas. Kailangan mong pumunta? Baka magalit si Liv. Wala na silang halaga sa akin. Mag-aasawa na ako sa 1 buwan at sila'y magiging bahagi na lang ng nakaraan ko. Pupunta ako? Hoy, sandali. Pinutol ni Mandy ang allowance ni Liv. Bakit siya kumikilos na parang biktima? Naiinggit ba siya o ano? Kung isa sa amin ang pakakasalan si Liv, yung isa naman ay pakakasalan si Mandy. Panalo lahat. Oo, at kapag nag-graduate na si Liv, pwedeng magkaroon tayo ng sabay na kasal. 4 na taon na lang ang kailangang hintayin ni Mandy. Miss, bakit ka umiiyak? Allergic lang ako sa pollen. Gusto ko yung 2 bouquet. Kung allergic ka, bakit mo bibilhin? May mga kaibigan akong magtapat ng pag-ibig. Tinutulungan ko sila. Allergic ka pero tinutulungan mo pa rin sila. Ang laki ng halaga nila sa'yo. Maya. Hindi na sila mahalaga. Olivia, ang swerte mo. Sina Sean at Noah, parehong gusto ka. Dadalhin ka nila sa Daxton at magcha-charter pa ng jet para makasama kaming lahat. Swerteng-swerte tayo. Mandy, ang busy mo naman. Pagkatapos ng internship mo, ililibre ka namin sa masaya. Saan mo gusto pumunta? Gusto kong sumakay ng Ferris wheel sa Daxton. 3 pa rin tayo palagi. Hindi tayo maghihiwalay. Okay.
Umatras ka. Ang lapit mo. Mandy, bakit ang tagal mo? Seryoso? Sinabi ko sa'yo. Importante ngayon. Magtapat tayo kay Liv. Bakit ka nahuli? Nahuli ako kasi huminto ako para bumili ng bulaklak. Mandy, ako ay. Good luck, guys. Huwag nating patagalin si Liv. Gusto kita, Liv. Maging girlfriend mo ako, Liv. Hindi ko alam kung umiiyak ako o allergy lang. Kahit ano paman, mula ngayon, tapos na tayo ng tuluyan. Hoy, Liv. Anong nangyari? Liv, okay ka lang ba? Allergic ako sa pollen. Alam kong hindi ganoon kabait si Mandy. Alam niyang allergic si Liv sa pollen. Alam niyang mangyayari ito. Mandy, gusto mong magkamali tayo. Kaya ka nahulit may dalang bulaklak. Mandy, tingnan mo ang dala ko para sa'yo. Gusto mo ba? Ang bango nila. Hoy, tigil. Allergic siya. Ilayo mo yan sa kanya. Nakalimutan ko. Pasensya na. Sige, nakuha ko na. Allergic pala si Mandy. Siguraduhin walang magtatanim ng bulaklak dito. Opo, sir. Hindi ko nga alam na allergic siya. Sa palagay ko nakalimutan mo. Allergic din pala ako. Kung allergic ka, bakit mo pa binili para kay Liv? Sinadya mo yan. Mandy, namumula lang mata mo kapag may allergy ka. Hindi naman malala yan. Pero si Liv, hindi na makahinga kapag na-trigger. Asikasuhin mo na ang mahal mong si Liv. Ano man ang mangyari, wag mo na kong isali. Mandy, mag-sorry ka kay Liv bago ka umalis. Ikaw ang may gawa nito. Kung wala lang yung mga rosas, ayos lang sana siya. Mag-sorry ako sa kanya? Si Liv naman ang may allergy. Hindi ka ba nahihiya? Dapat alam ko na, si Liv lang ang importante sa kanila. Ano ba tong iniisip ko? Tinutulungan ko pa sila? Noah, Sean, okay lang ako. Allergy lang to. Huwag niyo pong sisihin si Mandy. Mabait naman siya palagi sa akin. Wala talaga to. Ang bait-bait talaga ni Liv, no? Ang considerate niya, ang mapapangasawa niya, swerte na lalaki. Liv, ako na lang piliin mo. Hi, Dad. Mandy, gusto ka ng mga Erwin na pumunta para sa fitting ng damit mo. Si Mr. Erwin mismo ang nag-ayos ng lahat. Makikita mo kung gaano kanila pinapahalagahan. Na-text ko na sa'yo ang address. Huwag kang malate. Okay, nakuha ko na. Liv, alis na tayo. Kailangan mong magpahinga. Ay, teka, Mandy, sumama ka sa amin. Okay lang. Hindi naman ako doon dadaan. Saan ka pupunta? Sa bridal shop. Para saan? Ah, ganun ba? Para kay Liv ang hinahanap mong wedding dress, di ba? Mahilig si Liv sa pink. Dapat pink ang buong kasal. Mandy, kahit mabuti ang intensyon mo, dapat mo muna tanungin si Liv. Hindi lahat ng babae ay pareho ang gusto. Salamat, Mandy. Huwag kang magpasalamat.
Hindi naman para sa'yo ang hinahanap ko. Hoy, nagsasalita si Liv, huwag kang bastos. Ano ba yan? Kasalanan ko. Na-carried away ako. At na-offend si Mandy. Liv, wag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan. Okay lang. Welcome, Miss Green. Congratulations sa malaking araw mo. Miss Green, sobrang natuwa si Mr. Irwin nang pumayag ka. Dinala niya rito ang pinakamagagandang gown sa lungsod para lang sa'yo. Tingnan mo kung ano ang gusto mo. Nandito ba? Siya? Hindi, wala siya. Nasa ibang bansa siya nang mabalitaan yan. Pagkatapos ng 4 na pagtanggi, hindi niya inaasahang papayag ka. Papauwi na siya. Hindi pa nga kami nagkikita. Ang bait-bait na niya. Para bang kilala na niya ako. Nagkita na ba kami ni Mr. Irwin noon? Sabi ni Mr. Irwin Sr., siya raw ang umaaliw sa'yo nung sanggol ka pa. Pwede na ba yun bilang pagkikita? Ang tagal nang wala si Theo, ngayon, siya pa ang magpapakain sa atin. Wow. Talagang pinahahalagahan niya tayo. Oo, tama. Umuwi lang siya para magpakasal. Hoy, Theo, narinig kong ikakasal ka na. Sino ang maswerteng babae? hoy, Theo. Matagal na tayong magkaibigan. Huwag mong sabihin na umuwi ka lang para magpakasal. Kaya sabihin mo sa amin. Sino ang mapalad na babae? Oh, sa isang buwan na ang kasal. Malalaman nyo na lang pagdating ng panahon. Miss Green? Theo, sino ba ang babaeng ito? Pakiusap, sino man siya, siguradong hindi natin siya kilala. Hindi basta-basta magpapakasal si Theo, di ba? Oo, totoo yan. Anyway, si Theo ang unang-una sa atin na magpapakasal. Dapat tayong magdiwang. Oh, Theo, sa isang buwan mula ngayon, iinom tayo para sa bagong asawa mo. tagay tayo diyan. Mandy. Mandy. Gusto mong kumain ng tanghalian kasama namin? Hoy, sandali. Galit ka pa ba kahapon? Ang buong nangyari sa mga rosas ay kasalanan namin. Pinagbook namin ang paborito mong restaurant para makabawi sa'yo at ipakita na nagsosorry kami. Sienna. Sabay na tayong pumunta. Alam nilang nagkamali sila. Kaya siguro, sasama na ako. Sige. Tara na. Mandy, huwag kang umalis. Gusto sana kitang ilibre. Pero alam kong tatanggi ka, kaya hiniling ko sa kanila na tumulong. Kaya pala tungkol kay Olivia ang lahat. Hindi dahil nagsosorry sila. Hindi, okay lang. May plano ako. Pass muna ako. Hoy, Mandy. Anong problema? Magkakaibigan naman tayong lahat. Anong pinagkaiba? Huwag kang ganyan kasungit. Lunch lang naman to. Tara na. Hindi ka naman magbabayad. Libre ni Liv to. Huwag kang masyadong seryoso. Huwag niyo namang pahirapan si Mandy. Ako naman ang unang nagsinungaling sa kanya. Mandy, dahil nandito ka na, manatili ka na. Pinili ni Noah at Sean lahat ng paborito mo. Tikman mo to. Baka na may kutsay. Ayaw mo sa chives, kaya tiniyak kong wala ni isa. Heto, Mandy. Tikman mo to. Hoy, ingat.
Ayan. Okay ka lang? Lahat may chives. Siguro paborito yan ni Olivia. Liv, wag mo namang puro asikasuhin si Mandy. Dapat ikaw din. Kumain ka pa. Oo, ang pangit ng pagkain sa campus. Relax ka lang. At kumain ka. Heto. Masarap ba? Pupunta muna ako sa CR. Mandy. Sinadya mo yan, di ba? Mandy, ang babaw mo naman. Walang pumipilit sa'yo na kumain. Nag-ipon si Liv para lang ilibre ka sa pagkain na to. Ngayon nasayang mo. Ikaw ang sumabit sa akin. Hindi ako. Mandy. Napakababa naman yan. Nagsisinungaling ka sa harap namin. Pero ako, Liv, okay lang. Miss, ayos ka lang ba? Oy. Huwag mo nang pakialaman. Ginawa lang niya yung pagkahulog na yon para isisi sa kanya. Hindi siya karapat-dapat sa pag-aalala mo. Sige na, gawin mo na ang dapat mong gawin. Isang estranghero ang tumulong sa akin. Pero yung 2 taong kasabay kong lumaki, wala man lang pakialam. Mandy, gusto ka sanang ilibre ni Liv ngayon, pero sinira mo ang buong pagkain. Ikaw ang magbabayad. Para dito. Pero ako, Ni hindi man lang nakakain si Liv ng kahit isang subo, sino pa ang dapat magbayad kundi ikaw? Ikaw ang gumulo. Kaya ikaw ang magbayad? Kayong, ang hirap ninyong paniwalaan. Si Olivia ang sumabit sa akin, kaya nga ako nahulog. Mandy, tigilan mo ang pagsisisi kay Liv. Ako na ang magbabayad. Mula ngayon, lumayo kayo sa akin. Liv, gutom ka pa ba? Mag-order pa tayo. Okay lang, kahit ano ang gusto mo. Masarap ba? Hi, Mr. Bailey, Mr. Win. Magpapakasal si Mr. Irwin sa susunod na buwan. Gusto niya kayong maging abay. Sasama ba kayo? Siyempre naman, mahigit 20 taon na kaming magkaibigan. Nandito kami para sa kanya. Hoy, at sasalubong din tayo sa gabi ng kasal nila. Ginoong Bailey, Ginoong Win, handa na ang mga suit ninyo. Ginoong Irwin, ito ang damit na pinili ni Binibining Green. Wow. Ang sarap ng panlasa niya. Ay, ang ganda. Ipadala mo at siguraduhing makuha niya ang anumang gusto niya. Opo, sir. Paano mo nakilala ang magiging asawa mo? Magkasama kaming lumaki. Ha? Tiyaw, hindi mo sinabi sa amin tungkol sa kanya. Kung magkasama kayong lumaki, ibig sabihin, childhood sweethearts kayo. Oh, tama nga yata. Mandy, pasensya na at napagastos ka ng malaki ngayon. Libre ka ba bukas? Ako naman ang manlilibre ng hapunan. Mandy, bakit mo ako inalis? Anong ginawa ko? Pakiusap, isama mo ulit ako. Mandy, bakit mo inalis si Liv? Isama mo siya ulit ngayon din. Isang kainan lang naman yon. Hindi mo kailangang magtampo. Seryoso? Umalis siya sa group chat. Mandy, umiiyak ng todo si Liv. Isama mo siya ulit ngayon. Teka,
Hindi naman ganoon kalaki yon, at nangako na si Liv na babawi siya sa'yo. Huwag kang ganyan, Sabihin mo ang gusto mong sabihin. ikaw. Miss, ipinadala ni Ginoong Erwin ang wedding dress mo sa inyo. Kung may mga hiling kayo para sa kasal, pakisabi lang po sa amin. Ano? Teka, hindi ba ito ang wedding dress na pinili ng nobya ni Theo? Green ang apelyido ng nobya niya. Huwag mong sabihin na. Hindi ba ito ang damit pangkasal na pinili ng kasintahan ni Theo? Ang apelyido ng kasintahan ni Theo ay Green. Imposible, walang paraan na magpapakasal si Theo kay Mandy. Marahil ginawa mo lang ito para makuha ang atensyon namin at isinama mo pa ang mga tauhan. Seryoso? Si Theo Erwin, magpapakasal sa katulad mo? Kung magsisinungaling ka, gawin mo namang kapanipaniwala. Maghintay ka hanggang ikasal si Liv. Baka isa sa amin ang kumuha sa iyo noon. Ano ang nagpapasigurado sa iyo na hindi ako pakakasalan ni Theo? Mahigit 20 taon na namin siyang kilala. Walang paraan na hindi namin malalaman. Mandy, kumalma ka. Binili mo ang damit na iyon para sa isa sa amin, hindi ba? Kalimutan mo na. Ang kasal ay sa 2 linggo pa naman. Malalaman din nila ito sa lalong madaling panahon. Hindi naman. Sila maniniwala sa akin ngayon. Magmadali ka! Sigurado ako na binili niya ang damit na iyon dahil desperado na siya. Matagal na niya kaming gusto. Hindi ko siya masisisi. Nandito na si Miss Olivia. Sabi niya, mag-overnight siya sa weekend. Si, gets ko. Liv, bilisan mo. Tingnan mo, dito tayo titira. Maligayang pagdating sa aming munting pamilya. Maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan. Wow! Salamat, Mandy! Mas mabuti ka pa kaysa sa tunay kong pamilya. Sa tingin ko, hindi ako nababagay. Sa pamilyang ito ngayon, dapat na akong lumipat. Liv? Mahigit 100 estilo ng buhok ang kaya kong gawin. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Wow! Kaya mo talaga yon. Basta masaya ka. Araw-araw kaming mag-aayos ng buhok mo ni Sean. Mandy, mahigit 100 estilo ng buhok ang inaral ko para sa'yo. Sabihin mo lang. Ako na to. Bago yon, ako muna ang maglalaban ng buhok ni Mandy. Ang galing ng scalp massage ko. Ang sweet ninyong dalawa. Ganon kami palagi. Sina? Si? Subukan kaya natin ng apdo. Ano sa tingin mo? Maganda siya, kahit anong ayos. Hey, Eto na. Voila. Mandy, ako na ang palaging mag-aayos ng buhok mo. At ako naman, ang maglalaba. Haha. ang zwerte ko. Mandy, namili ka? May nabili ka ba para sa akin? Wala. Pero lagi kang may nabibigay sa akin. Ay, alam ko na. Para sa akin to, di ba? Mandy, ang clumsy mo talaga. Ayos ka lang ba? Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Liv. Anong nangyari? Nasaktan ka ba? Kasalanan ko.
Lagi namang may binibili si Mandy para sa akin. Ngayon, wala. Hindi ako naniwala sa kanya. Nasira ko tuloy ang gamit niya. Gamit lang yan. Buti na lang ayos ka. Ikaw ang nakasira? Kaya bayaran mo ako. 10,000 pesos ang halaga niyan. 10,000 dolyar? Sean, Noah, hindi ko kayang bayaran yan? Mandy, alam mong wala siyang pera. Hindi mo pwedeng gawin yan. Pampaganda lang naman yan. Hindi niya sinasadya. Mandy, huwag kang masyadong mahigpit. Para ka ng kapatid ni Liv. Bakit mo ginagawang malaking issue? G. Irwin, nakita pong namimili ng pampaganda si Gang Green. Alahas lang ang ipinadadala natin sa kanya at hindi natin napansin ang mga kosmetiko. Bilhin mo ang buong seksyon ng mga kosmetiko. Ipadala mo lahat sa kanya. Opo, sir. Walang pera? Huwag mong hawakan ang gamit ko. Mandy, pasensya na talaga. Alam kong nagkamali ako. Maghahanap ako ng trabaho bukas at babayaran kita. Hindi pwede. Hindi ko hahayaan mangyari yan. Hindi ka pupunta. 10,000 pesos lang yan! Ako na ang sasagot. Tigilan mo na si Liv. Nakatanggap ka ng 10,000 pesos. Masaya ka na? Siya na nga. Ayos. Oy, Noah, Sean, ano na ang gagawin ko ngayon? Galit pa rin ba sa akin si Mandy? Kalimutan mo na siya, Liv. hoy, huwag kang umiyak. Nasasaktan kami kapag nakikita kang ganyan. Mr. Win, Mr. Bailey, nandito na ang team ni Mr. Irwin. May dala-dalang regalo para sa kanyang nobya. Ano? Ay naku, mali si Theo. Bakit sa atin niya ipinadala ang lahat ng ito imbes na sa kanyang kasintahan? Oo nga, malamang nagkamali lang. Ilagay mo muna sa mga kwarto natin. Ibabalik natin mamaya. See? Mandy, ginawan ka ni Liv ng paborito mong sopas para ipakita niyang nagsosorry siya. Huwag kang magtampo sa maliit na bagay. Kalimutan mo na, okay? Teka, huwag kang magtampo. Pero ako, Noah, Sean, huwag ninyong sisihin si Mandy. Ako ang may kasalanan. Hayaan mo akong mag-sorry ng maayos. Mandy, okay ka lang ba? Aray, ang sakit! Liv, okay ka lang? Dadalhin ka namin sa ospital. Bilisan nyo! Tulong! May nasugatan! Doktor! Nasugatan siya! Patingin nga, Doc, napaso ako sa daliri. buti na lang at mabilis kayong nakarating. Kamusta na? Malala ba? Bigyan mo lang ng ilang minuto at magiging okay na siya ulit. Pero ang sakit talaga. Teka, hindi. Mas malala ang sugat ni Mandy. Hoy, teka! Binibini. Napakasensitibo ng balat mo. Kumukulo ang sabaw. Muntik na masunog ang balat mo. ayos lang. Gagamutin yan ng ointment. Mandy, gaano kalala ang paso? Paggamutin na kita. Okay lang ako. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Ipunin mo na lang yan para kay Olivia. Teka, huwag kang magalit. Diretso kami galing sa ospital. Oo. Nandyan pa si Liv. Naghihintay sa amin. Eh di sumama ka sa kanya. Alam mo naman kung paano kayo magkagulo tuwing nag-iinarte siya. Mandy, Oy. Walang kwenta ito. Dapat nagstay na lang ako kay Liv. Ingat. Nasugatan ka. Ako na ang bahala dyan. Salamat, Sean. Ang bait mo sa akin. Ganyan ang gusto kong babae. Hindi tulad ng iba na kahit anong kabutihan ay kayang sirain. heto, Liv.
pakainin kita. Masarap? Parang wala siyang pakialam. Kailan pa siya naging ganoon kalamig? Hi, tatay. Mandy, 3 araw na lang ang kasal. Kasya ba ang damit? Ayaw mo nga ipakita sa akin. Narinig ko na ipinagawa ito ni Mr. Irwin at milyon-milyon ang halaga. Tatay, makikita mo yun sa kasal. Sige, natutuwa talaga ako na si Theo ang pakakasalan mo at hindi yung dalawa. Olivia, anong ginagawa mo rito? Mandy, para sa akin ba tong damit? Ang bait mo naman. Wala pang nagpapakasal. May damit na agad ako. Huwag kang mag-akala. Hindi yan sa iyo. Huwag mong hawakan ang mga gamit ko. Mandy, huwag kang magalit. Kailangan kong pumili sa pagitan ni Noah at Sean sa lalong madaling panahon. Akala ko lang gusto mong maging handa ako. Mandy, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Hindi ko kailangan ng paumanhin mo. Lumayo ka sa akin. Pagsisisihan mo yung kayabangan mo. Mande. Mande. Liv. Liv, ayos ka lang ba? Nasakan ka ba? Mandy, hindi ko sinasadya ang mahawakan ang damit mo. Bakit mo ako itinulak sa hagdan? Mandy, lumampas ka na. Paano ka naging ganito kalupit? Hindi ka naman ganyan dati. Siya ang unang tumulak sa akin. Nakita niyang paparating ka. Kaya nagpahulog siya sa hagdan. Magsusorry na nga sana ako. Bakit ko naman itutulak ang sarili ko? Pinagsorry mo si Liv? Mandy, tinakot mo siya. Ikaw ang dapat mag-sorry. Mag-sorry ka. Ngayon din. Hindi ako magsusorry sa kanya. Mandy, talagang nabigo ako sa'yo. Kung ayaw mong mag-sorry, lumayas ka. Si, magpapakasal na rin naman ako. Naka-empake na ang mga bagahe ko. Aalis na ako ngayon. Ano? Mandy, ikaw, talagang aalis ka na? Humingi lang kami ng paumanhin. Kailangan bang gawin mo ito? Magpapakasal na ako sa loob ng 3 araw. Sean, Noah, tapusin na natin ito. Mula ngayon, hindi na tayo magkakaibigan mula pagkabata. Sa gayon, hindi na kita aabalahin pa. Gaya ng inaasahan sa kasal ni Mr. Irwin. Sobrang sosyal, kahit ang mga baso ay tiyak na napakamahal. Ang sarap ng champagne na ito. Heto, tikman mo. Mandy, nasaan ka na nitong nakaraang 3 araw? Nag-aalala na kami ni Sean. Tigilan mo na ang pagte-text sa kanya. Nagtatampo lang yan. Sigurado ako babalik din yan. 3 araw na. Walang tawag, walang reply. Parang nawala na lang siya. Relax, drama lang yan. Hindi pa siya nagtagal ng ganito kalayo dati. Makikita mo. Tigilan mo lang ang pagte-text sa kanya. At kusa siyang babalik. Monday. Mandy, Mandy, anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihing nagsisisi ka sa pagtakas mo at bumalik ka para humingi ng tawad. Mandy? Nag-text ako sa'yo. Bakit hindi ka sumagot?
Nag-aacting ka lang. Sumama ka sa amin pa uwi. Mga Ginoo, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Huwag na ninyo akong gambalain ulit. Mandy, hindi ito ang lugar para mag-eskandalo. Kasalan ito ni Mr. Irwin. Huwag kang magpahiya sa sarili mo. Sumama ka sa amin. Magpahiya sa sarili? Nandito ako para magpakasal. Ano? Tigilan mo ang kalokohan, Mandy. Hindi basta-basta si Mr. Irwin. Kahit gusto mong magpakasal, kailangan mong maging makatotohanan. Miss Green, nandito na ang makeup artist. Mandy. Oy, Sean. Hindi ba't pamilyar sa'yo ang itsura ng nobya ni Theo? Huwag kang magpalinlang sa kanya. Naniniwala ka ba talaga sa kanya? Imposibleng pakasalan siya ni Theo. Anyway, may dala akong regalo para kay Theo at sa magiging asawa niya. Kapag nakita mo siya, maiintindihan mo kung sino talaga ang para sa kanya. Mga binibini at ginoo, magsisimula na ang seremonya. Mabuhay po natin ang nobya at nobyo sa kanilang pagpasok. Mandy? Si Theo ay ikakasal kay Mandy. Hindi pwedeng mangyari yon. Hindi sila magkakilala. Paano sila ikakasal? May mali. Siguro niloko niya ito. G. Theo Irwin, tinatanggap mo ba si Genji, Mandy Green bilang iyong asawa, upang mahalin, igalang at protektahan, sa kalusugan at karamdaman, sa yaman at karalitaan, hanggang sa kamatayan, ang maghiwalay? Oo, tinatanggap ko. Ging. Mandy Green, tinatanggap mo ba? Teka. Tutol ako. Maling babae ang pinapakasalan mo. Hindi maaaring si Mandy ang maging nobya mo. Theo, niloko ka ba niya? Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Ang babaeng pakakasalan ko ay si Mandy. Imposible. Theo, kasama namin si Mandy sa paglaki. Halos hindi mo nga siya kilala. Maaring mayaman ang pamilya Green. Pero wala iyon kumpara sa mga Irwin. Hindi siya karapat-dapat para pakasalan ka. Tapos ka na bang magsalita? Mandy, anong karapatan mo para pakasalan si Theo? Nakalimutan mo na ba? Dapat sa amin ni Noah ka pipili. Mandy, alam kong galit ka pa kay Liv, pero hindi mo pwedeng tratuhin ang kasal na parang biro. Anong nangyayari? Naglalaban nga ba sila para sa nobya? Kawili-wili. Marami na akong napuntahan na kasal, pero wala pang katulad nito. Naglalaban para sa nobya ng tagapagmana ng mga Irwin? May lakas ng loob sila. Sean, Noah, umuwi na kayo. Huwag ninyong hadlangan ang kasal namin. Hell, sinusubukan lang naming protektahan ka mula sa kanyang mga kasinungalingan. Kanselahin mo na ang kasal habang may pagkakataon ka pa. Si Mandy ay, mga guwardiya, samahan ninyo silang lumabas. Ni hindi nga kayo magkakilala, paano mo siya pakakasalan? Mandy, may usapan tayo. Isa lang sa amin ang pwede mong piliin. Mandy, bitawan mo ako. Huwag mo silang pakinggan. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Salamat. Pagkatapos ng kaunting abala, sigurado akong lalo pang lumakas ang samahan ni na G. Irwin at BB. Green. B. Mandy Green, tinatanggap mo ba si G. Theo Irwin bilang iyong asawa na mahalin, igalang at suportahan siya sa mabuti man o sa masama, sa hirap man o ginhawa, hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Oh, Ngayon, ang mag-asawa ay maaaring magpalitan ng singsing. Nagpapalitan na sila ng singsing. Huwag kang mag-alala. Kasalan lang yan. Wala yang kahulugan. Huwag kang mag-alala. Sa huli, kailangan niyang pumili ng isa sa atin. Sa wakas, halika na ng groom ang bride.
Halik, halik. Uy, nakita mo ba yon? Hinalikan ni Theo si Mandy. Paano niya siya hinalikan? Nakita mo yon, di ba? Siyempre, nakita ko. Hindi naman nabulag. Nagpapasaya lang siya sa mga tao. Nagpapasaya lang siya sa mga tao. Mandy, dugo na ang sakong mo. Karga na kita, papunta sa suite. Okay lang. Kaya kong maglakad ng mag-isa. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Mandy, kailan mo ba nakilala si G. Irwin? Wala kang pakialam. Mandy, isa sa amin ang ikakasal kay Liv. Kaya nanunuyo ka kay Theo para makaganti, di ba? Eksakto. Pakitang tao lang ang lahat. Hindi naman talaga papansinin ng mga Irwin ang mga Green. Kasal na kami ni Theo sa batas. Mandy, kahit gusto mong umangat sa buhay, dapat alam mo ang limitasyon mo. Hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Mande. Sa bandang huli, iiwan ka rin ni Theo. Sumama ka na sa amin ngayon. Tara na. Bitawan mo ako, Sean. Bitawan mo nga. Bitawan mo. Bitawan mo ako, Sean. Sean, Noah, kung muling pahirapan ninyo si Mandy, hindi ako magpapakabait. Theo, huwag kang magpaloko sa kanya. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Kahit kami, hindi niya kaya. Paano siya magiging karapat-dapat maging Mrs. Irwin? Hindi karapat-dapat? Kita mo, sabi ko sa'yo, hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Nakakatawa, kasi sa tingin ko, ako ang hindi karapat-dapat para kay Mandy. Ano? Binabrainwash ka ba niya o ano? Theo, ikaw ang tagapagmana ng mga Irwin. Ang estado mo at ang kanyang estado. Magkalayo ang mundo. Naisip mo na ba? Ang ginagawa mo? Yan ang iniisip nila tungkol sa akin. Sa paningin nila, ako ay walang kwenta. Siyempre, naisip ko. Matagal ko nang gustong pakasalan siya. Hindi lang siya pumapayag. Gabi na, kailangan ng magpahinga ni Mandy. Alis na kami. Theo, ako. Halata naman. Malamang ginamitan ni Mandy ng daya para maakit siya. Magkalayo ang mundo ng mga Irwin at Green. Maghihiwalay din sila. Sean, Noah, nakabalik na kayo. Bukas ay birthday mo, kaya may regalo ako para sa inyong dalawa. Aw, Liv. Ang bait mo naman. Salamat, Liv. Nagtataka ako kung ano ang ireregalo sa atin ni Mandy ngayong taon. Ang relong ito ay regalo sa akin ni Mandy noong nakaraang birthday. Mga libre lang ba ito? Ginoong Irwin, dapat ba akong matulog sa kwarto ng bisita ngayong gabi? Bakit maghihiwalay pa ang mag-asawa? Ganoon ba ako kabadoy? Hindi. Yun ang ibig kong sabihin. Dito ka na lang matulog sa master bedroom. Ayokong isipin ng mga tao na hindi tayo nagkakasundo. Ah, sige. Theo Irwin, anong ginagawa mo? Inaalagaan ang sugat mo.
Salamat, Ginoong Erwin. Buong pangalan ko lang Ginoong Erwin, ang tawag mo sa akin. Mandy, mag-asawa na tayo ngayon. Kailangan ba talagang ganoon, kapormal ang usapan natin? Tio o Ted ang tawag mo sa akin. Ikaw ang bahala. Salamat, Tio. Ganyan dapat ang mag-asawa. Gumalaw ka pa ng 1 pulgada at mahuhulog ka. Akala mo ba, ganong klaseng lalaki ako? Relax ka lang. Hindi kita hahawakan ng walang pahintulot mo. Matutulog na ako. Magandang gabi. Magandang gabi. Ay nako! Yumakap ako kay Theo parang unan. Hoy, magandang umaga, Theo. Magandang umaga. Anong gusto mong kainin? Papakainin ko si Ren. Kahit ano, okay lang sa akin. Sige. Sean, Noah. Mula ngayon, hayaan mo na si Olivia ang magdiwang ng kaarawan mo. Anong oras na? Huy, madalas mag-text sa amin si Mandy eksakto sa hating gabi para batiin kami ng happy birthday, pero alas 8 na ng umaga at wala pa siyang sinasabi. Hindi kailanman nakalimot si Mandy ng birthday natin. Baka abala lang siya. Abala? Ano kaya ang ginagawa niya? Hindi naman siya abala sa pagtulog kasama si Theo, di ba? Ano bang sinasabi mo? Bantayan mo ang iyong bibig. Oh, ano ba? Malinaw na lumipat na siya. Luma na tayo ngayong may Theo na siya. Kailangan niyang malaman ang kanyang lugar. Wala siya sa liga niya. Sean, ikaw. Sean, Noah, happy birthday. Naghurno ako ng cake para sa inyong dalawa. Wow. Liv, ang bait mo naman. Naghurno ka pa ng cake para sa amin. Mas mapagmalasakit ka kaysa kay Mandy. Bakit kamukhang kamukha ng libreng samples ng bakery ang cake? Bakit parang kamukha talaga ng cake ng libreng tikim ng bakery? Libreng tikim. Subukan niyo po ang bagong flavor namin. Sir, gusto niyo po bang subukan? Libre po ito. Tikim? Kumusta ang lasa? Libreng tikim lang ito mula sa bakery, di ba? Ano? Paano nangyari yon? Sean, Noah, ang cake talaga ay sample mula sa bakery. Pero tinikman ko, akala ko masarap, kaya binili ko. At yung mga panulat, bakit kaya yung mga kahon ay may mga sticker na freebie? Imposible! Siguro nagkamali yung sales assistant. Noah, hindi ko ibibigay sa'yo ang mga libre bilang regalo. Teka, Noah. Hindi gagawin yun ni Olivia. Talagang nagkagulo lang.
Sean, pinaghirapan ko talaga yung birthday mo. Pwede bang dagdagan mo ng kaunti ang allowance ko? Marami ka nang nakukuha, Liv. Pero ang dami kong nagastos sa mga regalo ngayong buwan. Mga nasa $50 na lang ang natitira sa akin. Magkano ba ang gusto mo? Sean, pwede bang dagdagan mo ako ng 10,000 kada buwan? Siyempre, kahit ano ang gusto mo, Liv. Sean, Sige na, Noah. Ang dami niyang effort sa pagpaplano nito. Ano naman ang masama kung dagdagan ang allowance niya? Tingnan mo si Mandy. Birthday natin, hindi pa siya dumating. Salamat, Sean. Ang galing mo. Wala yun. Noah. Sean, ginawa ko tong cake para sa'yo. Pinaghirapan ko to ng 1 buwan. Mandy, ang galing mo talaga. ang swerte ko na matikman ang cake na ginawa mo. Sana makakain ako ng homemade cake ni Mandy tuwing birthday. Tapos, sana kasama natin si Mandy tuwing birthday. Gusto ko ring mag-wish. Sana kaming 3 magkasama palagi. Happy birthday! Yehey! Mandy, hindi mo naman nakalimutan na birthday namin ni Sean, di ba? Pigilan mo na yan. Ginagawa lang niya yon para mainis tayo. Kaya nga hindi siya sumipot. Noah, hindi ba sa tingin mo medyo sobra na ang gastos ni Liv nitong mga nakaraan? Kailangan ba talaga niya ng ganoong kalaking pera? Anong problema doon? Mahilig naman talagang bumili ang mga babae, pampaganda, damit. Lahat yan nagkakasama-sama. At ginawan pa nga tayo niya ng cake. Huwag kang ganyan kakuripot. Libre lang yung cake na yon. Hindi nga. At libre din yung mga panulat na yon. Halos wala siyang pera. At least nag-effort siya. Naalala niya ang birthday natin. Hindi tulad ni Mandy. Ni happy birthday nga, wala. Nagtatrabaho na ng gabi si Olivia ngayon. Delikado para sa kanya na mag-isa sa ganitong oras. Sunduin natin siya. See ya. Ang saya ng gabi na yon. Ako na ang bahala sa susunod na round. Huwag na. Ako na sa susunod. Nakita mo to? Nakakuha pa ako ng mas maraming pera kay Sean at Noah ngayong araw. Liv? Hoy, teka. Liv, talagang pinatunayan mo ang sarili mo ngayon. Hindi ba sinubukan ni Mandy na pigilan ang mga kaibigan niya noong bata pa? Mandy, pinauwi ko siya. Una, tinapilok ko siya sa restaurant. Pagkatapos, tinulak ko siya pababa ng hagdan at sinabing siya ang tumulak sa akin. Mga tanga naniniwala talaga sa akin. Hindi lang nila pinaalis si Mandy, pinataas pa nila ang allowance ko. Liv, hindi ka panipaniwala ka. Sinira mo ang 10 taong pagkakaibigan nila. Mag-isa mo lang. Mula ngayon, ikaw na ang minamahal nilang bunso. Sean, anong ginagawa mo dito? Olivia, ikaw ba ang nagplantang kaso kay Mandy? Bakit ka nagsinungaling sa amin? Hindi ako. Sean, mali ang narinig mo. Hindi ko magagawa yon kay Mandy. At hindi ako magsisinungaling sa'yo. Narinig namin ang lahat, Olivia. Akala mo ba talaga, tanga kami? Olivia, ikinatid mo si Mandy sa restaurant. Tinulak mo siya pababa sa hagdan, tapos siya ang sinisisi mo. Nagtiwala kami at ipinagtanggol ka, pero pinag-away mo kami sa kanya. Hindi ko sinasadya. Sobrang mahal ko lang kayong dalawa. Natatakot ako baka siya ang piliin nyo kaysa sa akin. Hindi ko sinasadya na saktan ng sinuman. Noah, alam mo kung paano ako lumaki. Wala akong makain o maisuot. Nakikitulog pa ako sa ilalim ng tulay. Ayoko lang talagang bumalik sa buhay na yon. Olivia, kung hindi dahil kay Mandy, natutulog ka pa rin sa ilalim ng tulay na yon. Olivia, kung hindi dahil kay Mandy, nandyan ka pa rin sa ilalim ng tulay na iyon. At gayon pa man, hindi mo lang siya pinagbintangan, ginago mo pa kami. Hindi, Sean. Pakiusap. Hindi ko.
Akala namin mabait ka at tinuring mo si Mandy na parang kapatid. Hindi namin inakalang ganito ka kasama. Mula ngayon, tapos na ang aming sponsorship. Wala na tayong connection. Hindi. Hindi ko kayang mawala ang sponsorship nila. Hindi ako makakabalik sa buhay na iyon. Kayo ang pumili na sponsor ako. Kailangan ninyong tapusin ito o isasakdal ko kayo. Pinili mong mag-sponsor sa akin. Kailangan mong tapusin ito o idedemanda kita. Wow, Olivia. Gawa sa balat ba ang mukha mo? Ang lakas ng loob mo, alam mo ba? Noah, Olivia, mukhang wala kang natutunan sa mga librong yon. Hindi ka lang walang utang na loob, sakim ka pa. Idedemanda kami? Sa anong pera? Tara na, Sean. Noah, kailangan nating hanapin si Mandy, agad. Hindi ako makapaniwala na mali ang pagkakaintindi natin sa kanya. Sumama ako kay Olivia at pinagkakamalan si Mandy. May utang na loob ako sa kanya. Pumunta tayo sa bahay ng mga Erwin ngayon. Wow. Mandy, huwag mo yang isubo. Theo, akala ko nasa meeting ka sa opisina. Kakauwi ko lang. Bakit ka nagbabalat ng mansanas? Kung gutom ka, ipagluto ka na lang ni Ren. Gusto ko lang maghiwa ng mansanas para sabay tayong kumain. Una muna, alagaan natin yung sugat mo. See ya na. Eto, Salamat. Theo, hindi mo kailangang magpasalamat. Ginang Erwin, may bisita po kayo. Ginang Erwin, may bisita po kayo. sino yon? 2 binata. Bakit nandito na naman sina Sean at Noah? Ren, sabihin mo ayaw ko silang makita at paalisin mo na sila. Opo, Ginang Erwin. Bakit hindi lumalabas si Mandy? Hindi naman siya nakatulog na, no? Siguro dapat maghintay pa tayo ng kaunti. Sige, Sinabi ni Ginang Erwin na ayaw niyang makita kayong dalawa. Umuwi na kayo. teka, pwede mo bang sabihin kay Mandy, kung hindi siya lalabas, maghihintay kami rito hanggang lumabas siya? Hoy, sandali! Pakisabi kay Mandy, kung hindi siya lalabas, maghihintay kami dito hanggang lumabas siya. Mandy, malamang, sina Sean at Noah yan. Sigurado ka bang ayaw mo silang makita? Magkaiba na ang aming mga landas. Wala nang dahilan para magkita ulit. Eh, di maligo tayo at magpahinga. Oh, Ginang Erwin? Matigas ang ulo ng 2 lalaki. Gusto ka talagang makita. Sabi nila, kung hindi ka lalabas, maghihintay sila roon magdamag. hayaan mo sila. Hintayin nila ang gusto nila. Tara na. Perpekto ang tubig. Pwede ka nang maligo. Akala ko talaga yung tulad niya ay malamig at di mahahawakan. Di ko inasahang may ganun siyang side. Kung ganon, Salamat. tawag ka lang kung kailangan mo ako. Sabi ni Gengi,
Erwin, pwede kayong maghintay ng matagal hanggat gusto ninyo, pero hindi siya lalabas. Ha? Oy. Hindi nagtatanim ng galit si Mandy. Bakit siya magagalit sa atin? Pinagtanggol natin si Olivia at pinaalis pa si Mandy dahil sa kanya. Siyempre, galit siya. Kasalanan ko itong lahat. Palaging kakampi ko si Olivia at itinatrato ng hindi patas si Mandy. Pero mabait naman si Mandy. Noong nagkikita-kita pa tayo, ayaw na ayaw niyang maghintay tayo kahit isang minuto. Maghintay na lang tayo ng kaunti. Lalabas din siya para makita tayo. Oo, maghintay tayo. Si Mandy ang laging pinakamahalaga sa atin. Tutuyuin ko ang buhok mo. Okay lang. Magkakasakit ka kung basa ka pa rin. Siya na. Tapos na, magpahinga ka na, maliligo na ako. Oy. Mande. Mande. Seryoso ba siya talaga na ayaw tayong makita? Imposible. Baka hindi lang niya napansin na nandito tayo. Hintay tayo sandali. Lalabas din yan. Huwag kang uminom ng kape bago matulog. Hindi ka makakatulog niyan. So hindi naman pala niya ako gustong halikan. Nako, Mandy, ano ba naman ang iniisip mo? Inay! 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 Gising na po! Huwag mo akong iwan! Inay! Inay! Huwag kang umalis! Inay! Anong nangyari, Mandy? Bangungot ba yun? Sanate. Okay lang ako. Heto, uminom ka ng tubig. Maghihilamos muna ako.
Mandy, nandiyan pa sa labas sina Sean at Noah? And, bumubuhos ang ulan doon. Sigurado ka bang ayaw mo silang makita? Pupunta ako. Ngayon lang to. Mandy, Sean, Noah, umuwi na kayo. Kasal na ako kay Theo ngayon. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Mandy, pasensya na. Alam na namin ang totoo tungkol kay Olivia ngayon. Kung papatawarin mo kami, talagang babawi kami sa'yo. Mandy, nangako ka. Sabi mo, isa lang sa amin ang pakakasalan mo. Sumama ka sa amin pauwi. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Hindi ba ako nagpaliwanag ng maayos? Tapos na tayo. Ayaw na kitang makita muli. Sabi ko, bitawan mo ako. Sandali. Mandy, anong nangyari sa kamay mo? Halatang hindi ka inaalagaan ni Theo. Sumama ka sa amin, Mandy. Aalagaan ka naming mabuti ni Sean. Hindi ka na namin pababayaan na masaktan ulit. Wah, Nung nakahandusay ako roon na dumudugo, wala man lang sa inyong dalawa ang lumingon sa akin. At ngayon, sasabihin niyong ipagtatanggol ninyo ako? Hindi ba kayo kahit kaunti ay nahihiya? Ang pinakamasakit na sumugat sa akin ay kayong dalawa. Mandy, iyon ay dahil nilinlang kami ni Olivia. Huwag kang mag-alala. Pinutol na namin ang lahat ng ugnayan sa kanya. Oh, Hindi na mauulit iyon, kailanman. Magtiwala ka sa amin. Umuwi ka na sa amin, okay? Tara na. Bitawan mo ako. Bitawan. asawa ko si Mandy. Ako na ang bahala sa kanya. Sean, Noah, sapat na ang ginulo ninyo sa kanya. Gusto niyo bang sirain ang buhay ng pamilya niyo? Mandy, pasok na tayo sa loob. Mandy. Ay nako. Ano na ang gagawin natin ngayon? Mukhang talagang nahulog na ang loob ni Theo sa kanya. At sabi mo pa, magpapalambot din yon at magpapatawad sa atin. Ni hindi nga tayo tinitignan, talagang tatanggalin na niya tayo sa buhay niya. Kasalanan mo ito. Kailangan mo pang ibalik si Olivia. Ako ang sinisisi mo? Mas masigasig ka pa nga natanggapin siya kaysa sa akin. Bakit ako ang sinisigawan mo? Ikaw na ang kumausap sa kanya para bumalik. Mandy, sa amin ka lang dapat. Pasensya na. Ang dami kong naging abala sa'yo. Mandy, mag-asawa na tayo. Huwag kang humingi ng paumanhin para doon. O kaya, hindi mo pa rin ba ako nakikita bilang asawa mo? Mandy, anong nangyari sa kamay mo? Halatang hindi ka inaalagaan ni Theo. Mandy, sumama ka sa amin. Aalagaan ka naming mabuti ni Sean. Hindi ka na namin pababayaan na masaktan ulit. Hindi yun. Palagi kitang nakikita bilang asawa ko. Kasi lang, Pasensya na. Hindi ko napigilan. okay lang. Magpahinga ka. Day off ko ngayon. Tara, mamaya mag-shopping tayo. Okay. Tapusin mo muna yung pagkain mo. Mandy, nagkamali ako? Hindi ko dapat ginawa ng masama o sumalungat sa'yo. Pakiusap, tulungan mo ulit ako. Olivia, tinulungan kita dahil mabait ka at masipag. Kung alam ko lang na ganito ka kasama, hindi kita tutulungan. Mandy, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawian kita. Iniwan na ako ni Sean at Noah. Huwag mo naman akong iwan. May mga utang akong kailangang bayaran. Kung iiwan mo ako ngayon, wala na ako. Sisiraan mo ang buhay ko. Bakit ko dapat sagutin ang mga utang mo? Anong obligasyon ko para bayaran ang mga pagkakamali mo? Mandy, puta ka. Ikaw ang pumili na tulungan ako. Kaya dapat tapusin mo. Hindi mo pwedeng sirain ang buhay ko.
Olivia, nawawala na sa isip mo. Ayos ka lang ba? Olivia, kung sasaktan mo ulit si Mandy, ipakukulong kita. Bakit lahat nasa panig mo? Tinalikuran ako ni na Sean at Noah dahil sa'yo. Ngayon, kahit si Mr. Irwin ay sumusuporta sa'yo. Ano ba talaga ang meron ka? Karapat-dapat siyang magustuhan dahil tumutulong siya sa mga estudyanteng mahihirap. Sinabi ba ni Theo na gusto niya ako? Anong ginagawa mo? Ilayo mo siya. Bitawan mo ako! Bitawan! Okay na ngayon. Sumakay ka na sa kotse. Mandy, pinagsisisihan mo bang tinulungan si Olivia? Hindi ko pinagsisisihan. Ang pinagsisisihan ko lang ay hindi ko agad nakita ang tunay niyang kulay. Sa tingin mo ba, ay tanga ako? Hindi. Matalino at mabait ka. Kaya nga, gusto kita. Theo, ano ang gusto mo? Mandy, anong klaseng damit ang gusto mo? Gusto ko lahat ng klase. Okay, subukan mo kung ano man ang gusto mo sa mall. Bilhin mo kung gusto mo. Sa pamilya ko naman ang mall na ito. Theo, sa tingin ko, ang gaganda talaga ng damit sa tindahang ito. Sige, tara na. Mandy, sige ka. Sasagutin ko muna itong tawag. Okay. Ma'am, susubukan niyo po ba ang lahat ng ito? Oh, malalaman ko kung bagay kapag nasubukan ko na. Wala siyang kahit isang luxury brand na suot. Malinaw na mahirap lang siya. At walang bibilhin. Ikaw na ang bahala sa kanya. Pupunta muna ako sa CR. Okay. Ma'am, kung kailangan nyo ng tulong, sabihan nyo lang ako. Kukunin ko ang lahat ng ito. Sige, pakisunod po para magbayad. Mukhang wala siyang bibilhin. Mr. Irwin, welcome po. Mandy, 1. Tapos ka na ba? Oo, yan na yung lahat. Anong klaseng asawa ang papabayaan ang misis na magbuhat ng lahat ng bag? Ay naku, nasaktan ko pala ang asawa ni Mr. Irwin. Asawa nga ni Mr. Irwin siya. Ang ganda-ganda niya. Salamat. Wala na ako. Mawawalan na ako ng trabaho. Mandy, may iba ka pa bang gusto? Mandy, ang swerte naman. Namimili ka rin. Mandy, marami kaming regalo para sa'yo. Ni Sean. Hoy Mandy. Bakit ngayon ko lang napansin kung gaano sila nakakainis? Ito ang paborito mong brand. Pinag-isipan naming mabuti to ni Sean para sa'yo. Tingnan mo. Ang ganda ng kwintas na ito. Bagay na bagay sa'yo. Noah, wala kang karapatang bigyan ako ng kwintas. Mandy, magkasama tayong lumaki. Magkaibigan tayo mula pagkabata. Mismo, sinabi mo pang pakakasalan mo kaming isa sa amin ni Noah? Naalala mo? Paano naman namin di magkaroon ng karapatang ibigay ito? Tama siya, Mandy. Sinusubukan naming bumawi sa mga nasaktan namin sa'yo noon. May mga bagay na di na maaayos kapag nasira na. Ibalik niyo ito. Wala akong tatanggapin. Mandy, nakalimutan mo na ba? Nangako tayong magkasama habang buhay. Oo. Babalik ka ba sa sinabi mo? Sean, Noah, pero di ba kayo ang unang sumira ng pangakong yon? Nang piliin ninyong dalawa si Olivia at saktan ako dahil sa kanya, nasira na ang ating pangako. Mandy,
Bigyan mo naman kami ng isa pang pagkakataon. Gagawa namin ni Sean ng paraan. Mandy, patawarin mo naman kami. Imposible yun. Asawa na ako ni Theo ngayon. Umalis na tayo. Mandy, hindi kami susuko. Nakita ko na ang marriage record nila. Hindi naman pala rehistrado. May pagkakataon pa tayo? Theo, galit ka ba? Sa akin? Bakit naman? Kasal na tayo. Pero sina Sean at Noah ay patuloy na nanggugulo sa akin. Natatakot ako na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Dahil asawa kita, naniniwala akong hindi ka makikisali sa kanila. Huwag kang makialam. Huwag mong hawakan si Mandy. Tama na ang pagtitig. Bakit mo sila pinapanood? Tumigil ka sa pagtingin. Nakakainis. Tara na. Hindi ako makapaniwala sa babaeng iyon na nangahas pang tumawag sa atin. Kinamumuhian siya ni Mandy. Tigilan na natin siya. Kung malaman ni Mandy na nag-uusap pa rin tayo, hindi na niya tayo kailanman tatanggapin ulit. I-block ko siya. Walang utang na loob. Kung hindi namin siya sinuportahan, hindi sana umalis ng US si Mandy. Hindi sana siya nakapag-asawa kay Theo. Ang kapal ng mukha niya. Binabaan ako ng tawag. Mandy, puta ka. Ikaw ang dahilan kung bakit ako pinalayas sa bahay. Ngayon, hindi na ako makakabalik sa eskwelahan at wala na akong matitirhan. Galit ako sa'yo. Tumigil ka diyan. Aba. Kahina-hinala ka na simula nang dumating ka. Alam kong may problema ka agad. Alam kong may problema ka. Ha? Nagnanakaw ka sa akin? Sir, 2 araw na akong hindi kumakain. Gutom na ako. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng makakain. Saan galing itong pulubi? Sir, Sir, nakikiusap ako sa'yo. hindi ito charity. Lumabas ka o tatawag ako ng pulis. Aalis ka na ba? Kung hindi, Nescafe. Palalayasin kita, alis. Alis na ako. Tumabi ka. Mandy, sinira mo ang buhay ko. Mandy, tingnan mo ito. Theo, tigilan na natin. Ang dami mo nang nabili. Hindi ko nga magagamit lahat. Pakiusap, tigilan mo na ang pagbili, okay? Okay. May $1,000,000 sa card na ito. Mula ngayon, magdedeposito ako ng 1 million bawat buwan. Kung kailangan mo ng pera, gamitin mo lang itong card. Hindi ko matatanggap iyan. Card mo iyan. Sa pagitan natin, walang iyo o akin. Atin lang. Tara na. Noong una, iba ang dahilan ko kung bakit ko pinakasalan si Theo. Pero hindi ko inasahan na siya. Ay napakabait pala. Mandy, hindi ako mag-overtime ngayon. Maaga akong uuwi para sa hapunan. Ingat ka sa biyahe. Oh, tara na. Noah? Ano yon? Mandy, nag-collapse si Mr. Green. Nasa ospital siya. Bigla raw nag-collapse ang tatay ko? Gets. Noah? Gusto mo lang akong makita. Mandy, kung hindi ka naniniwala sa akin, ikaw mismo ang tumawag kay Mr. Green.
Naka-power off ang numerong tinawagan mo. Hello? Anong ospital yun? Pupunta ako agad. Ang weird. Nasaan na ang cellphone ko? Bitawan mo ako. Noah, nagsinungaling ka sa akin. Sean, magmaneho ka! Mandy, wala kaming magawa. Ayaw mo kaming makita. Kaya ito na lang ang natitirang paraan. Lumampas ka na. Kidnap ito. Krimen ito. Mandy, medyo masyado naman yan. Isasakay lang kita. Paano naging krimen yon? Mandy, nitong mga nakaraang araw na wala ka sa bahay, hindi makatulog sina Sean at ako. Sobra naming namiss ka. Wala nang saysayang magdrama sa nangyari. Hayaan mo akong umalis. Aalis na ako. Mandy, kumalma ka. Gusto lang naming makipag-usap. Anong pag-uusapan? Sa amin dalawa, sino ang pakakasalan mo? Noah, paulit-ulit ka ba? Iisang tanong lang ang tinatanong mo sa akin. Sinabi ko na sa'yo, asawa na ako ni Theo ngayon. Mandy, huwag mong isiping hindi namin alam na hindi legal ang kasal ninyo. Sa totoo lang, hindi ka nga kasal. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Birthday pa rin natin ang password ng phone mo. Ibig sabihin, hindi mo pa rin kami nakalimutan. Mandy, may pakialam ka pa rin, di ba? Ayaw mo lang aminin. Hindi ko lang napalitan. Huwag mong isipin ng masyado. Noah, anong ginagawa mo? Isauli mo yan. Nagmemensahe lang ako kay Theo. Anong pinapadala mo? Huwag mo itong hawakan. Ibalik mo ang cellphone ko. Theo, kasama ko ang mga pinakamatalik kong kaibigan. Hindi na ako uuwi. Bihira kaming magkita-kita kaming tatlo. Ayokong may mang-abala. Noah, nababaliw ka na. Mandy, maligayang pag-uwi. Hindi na ito ang tahanan ko. Mandy, tigilan mo ang pagtatakbo. Hindi mo kami mauunahan ni Sean. Anong ginagawa mo? Mandy, maligayang pag-uwi. Sina Sean at Noah ay baliw na baliw. Kailangan kong makausap si Theo. Bitawan mo ako! Bitawan! Pareho kayo, bitawan ninyo ako. Mandy, mahal na koleksyon ito. Mandy, ito ang mga sapatos na kristal na espesyal na ginawa para sa iyo. Ayaw ko ng mga yan. Mandy, ano ba ang gusto mo? Sabihin mo lang. Ibibigay ninyo sa akin ang kahit ano? Siyempre, basta kaya naming gawin. Kung gayon, gusto kong bumalik. At saka, kayong dalawa ay dapat. Huwag na kayong muling magpakita sa harap ko. Mandy, pwede tayong magkasundo sa kahit ano maliban dyan. Mandy, hindi ka namin pakakawalan. Bukod doon, wala na akong gusto pa. Dahil ayaw mo akong pauwiin, dito na lang ako sa kwarto ko. Mandy. Huwag mo akong istorbohin. Sabay mo, pag-uwi niya daw ay maayos na ang lahat. Nandito na siya ngayon. Pero bakit parang? Lalo pa tayong kinamumuhian. Mas mabuti na yan kaysa hayaan siyang manatili doon at lalong lumapit kay Theo. Tumatawag si Theo. Bakit niya dinikline ang tawag ko? Galit ba siya dahil inaabala ko siya? Mandy, oras na ng hapunan. Pass mo na ako. Mandy, huwag mong gawin ito sa sarili mo. Ginawan ka namin ng paborito mo ni Sean. Ribs na inihaw, scallops na may butter, at lahat ng gusto mong ulam. Sabi ko, pass muna ako.
Sinara ko ang pinto. Alam kong gagawin mo yan, kaya gumawa ako ng susi. Noah, ako ngayon lang na-realize na ang kakilakilabot mo pala. Hindi pa huli para ma-realize mo ngayon. Bumaba ka at kumain kasama namin, o gusto mo pa ba? Ng ibang paraan para pumunta ka? Nakakatakot si Noah. Sige, kakain na ako. Mandy, kumuha ka ng ribs. Mandy, kainin mo ang ribs. Mandy, araw-araw kaming magluluto para sa iyo ni Sean, tulad ng dati. Sabihin mo lang ang gusto mo. Kahit ano. Pag-aaralan kong lutuin yan kahit hindi ko alam kung paano. Hello, ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang hindi maabot. Alamin kung nasaan si Mandy at hanapin mo ang mga pinakamatalik niyang kaibigan. Opo, G. Erwin. Ginoo, buong gabi po kayong gising? Nawawala si Mandy. Hindi ako mapakali sa pag-aalala. Magiging maayos po siya, G. Erwin. Nahanap na po namin siya, sir. Bumalik siya sa kanila. Nakuha ko na. Mandy? Nagsisisi ka bang pinakasalan mo ako? Theo, kailan mo pa maiintindihang wala na ako? Sasundan mo ako, di ba? Kotse yan ni Theo. Theo, nandito ako. Mukhang hindi siya nagsisi. Hindi nag-aksaya ng oras si Theo. Mukhang talagang mahalaga siya sa kanya. Sean, Noah, ang kapal ninyo ng mukha na kidnapin ang asawa ko. Theo, hindi pa nga kayo kasal sa batas. Nagkasal na kami ni Mandy. Theo, lagi namang sinasabi ni Mandy na pakakasalan niya ako o si Sean. Isa sa amin ang mapapangasawa niya. Isa sa amin ang mapapangasawa niya. Tapos bigla ka na lang sumulpot. Hindi ba sobra na yon? Sobra? Kayo ang nagpahirap sa kanya ng ilang taon. Pinakasalan niya ako dahil gusto niya. Mahal ko si Mandy. Hindi ko na siya pahihirapan ulit. Nung nakatira siya sa inyo, ikaw at si Olivia ang nagpahirap sa kanya. Mura lang ang pag-ibig niyo. Mahal ako ni Theo. Theo, kung mura man ang pag-ibig namin o hindi, hindi mo yon dapat husgahan. Akala mo, gusto kong humusga sa inyo. Dinukot ninyo si Mandy. Kinuha ang kalayaan niya. Tapos, pag-ibig ang tawag doon? Theo, naisip mo na ba na hindi ka nga gusto ni Mandy? Pinilit mo siyang pakasalan ka. Anong basehan mo para sabihing hindi ako? Mahal namin ang isa't isa ni Theo. Pinakasalan ko siya dahil gusto ko. Imposible! Mandy, sabi mo mahal mo kaming dalawa palagi. Mande, anong nangyari sa'yo? Kakakilala mo lang kay Theo. Halos hindi mo nga siya kilala. Hindi pa ako matagal nakakakilala kay Theo. Pero pinoprotektahan niya ako. Nirerespeto niya ako. At hindi niya ako kailanman pinaramdam na maliit. Noah, wala na akong gusto sa inyong dalawa. Mula ngayon, huwag na tayong magkita ulit. Para sa ating dating pagkakaibigan, hindi ko na ipagpapatuloy ang usapin ng pagdukot at hindi ko na ipagkakait sa inyo. Pero kung susubukan niyo ulit yon, sisiguraduhin kong mababang karote ang pamilya ninyong dalawa. Mande, Sean, nawala na talaga si Mandy sa atin.
Napakatanga ko talaga. Kung hindi ako naniwala sa mga kasinungalingan ni Olivia, si Mandy ay magiging atin pa rin. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Theo. Theo. Hindi ka nagtagal bago mo napansing wala ako. Hindi ako mabilis. Dapat alam kong may problema nang hindi mo sinagot ang mga tawag ko. Ayos lang. Theo. Ang sarap ng pakiramdam na nandito ka. Gutom na ako. Lulutuan kita ng makakain. Mag-ingat. Mainit ito. Gutom ka siguro? Sampung minuto na lang at luto na ito. Mula ngayon, hindi na ako mag-iisa. Ano man ang mangyari, may laging naghihintay sa akin pa uwi. Halika na, kain na. Gusto mo? Masarap ba? Masarap. Isang karangalan. Natapusin mo ang pagkain ko, Mrs. Irwin. Unang beses niya akong tinawag na ganoon. Ngayon naman, ako naman ang kakain.